Magandang hapon po sa ating lahat. Lunes po ngayon pero ako po ay nagpunta rito para mabayaran ko po ang aking pagkakautang sa inyo. Dapat sana'y Biyernes nandito po ako. Kaya lang, kailangan ko pong pumunta sa may Caraga, sa Mati, at saka dyan po sa Iloilo at Antique. Ayun. Ayan. Maraming nasiphayo ko. Gawa ng, alam niyo bang Huwebes pa lang, ang dami na nagtatanong. Sinabi namin, hindi pangako. Pagka wala si Kong Dante sa Biyernes, kami po ni Nelson hindi niyo makikita. Napasubo kami ko. Ganun pa man, naunawaan po namin. Marami ho pala kayong dinalaw nung araw ng Biyernes. Napakarami kasing mga public school teachers doon, Nelson. Din, eh. Opo. At yung ating kaibigan na mayor doon ay halos 3 buwan niya na kasing sinasabi sa akin yun. Ganun po. Ngayon, nung na-assemble niya talaga at nakita ko naman pati yung production nila dyan. Opo. Akala mo, isip-isipin no, pagkalayo-layo, Caraga yun. Pero nung makita ko yung production nila, nakagagawa pala ng ganun. Para kung nakita rin yung pasilidad ng Net25 eh. Matindi. Matindi rin sila. Opo. Mahigit silang 9,000 mga public school teachers. Matagal na nilang hinihintay na makarating naman ako doon. Kaya Opo. yung nga, nagkataong Biyernes eh. Kailangan kong umalis kasi ng Biyernes ng tanghali. Dahil mula sa Davao kasi Jen, ay halos 3 oras at kalahati ang lalakbayin ko by land. Dadaanan ko yung Mati, pagkatapos yung Caraga. Opo. May batak ka ng pulis doon, mabilis na yun. Kung wala kang batak na pulis doon, baka 6 na oras ang gugugulin mo para makarating ka ron. Nakita ko ho yung ilang videos niyo nung kaharap niyo yung mga teacher doon, Kong. Sabi niyo sa kanila, ang mga teacher talagang mga matatalino. Sila ang tagapaghubog ng ating mga kabataan, Kong. Di ba? Hindi, una ko sinabi sa kanila ay meron kasing isang magandang mga sawikain patungkol sa kanila eh. Opo. Ang sabi nila, invest in teachers Yan. so that your children will succeed. Totoo naman eh. Kapag nakapamuhunan ka sa mga teachers at naging madalubhasa lahat yon, siyempre may impart nila yung kanilang kakayahan, yung kanilang mga pinag-aralan. May sasalin ngayon sa ating mga anak. Opo. Puro tagumpay ngayon yun. Ayun. Pagkatapos, dalawang sawikain lang naman ang aking Nabanggit ho doon. ikinuwento sa kanila sapagkat kailangan naming magmadali. Hindi ko naman alam na yung production nila dahil napakaganda. Bago pala magsimula, magtatagal yung mga may mga napakaraming mga parang calisthenics, parang may pasumba-sumba. Very colorful. At nung magsalita yung aking kaibigan na mayor doon sa Caraga, Jen, Nelson, yung pagpapakilala lang nung kanyang mga naimbita, 1 oras ang kanyang ginugol. Wow. Ganun po. Teka muna. 3:20 ka ako yung flight natin mula sa Davao. Sabi ko nga sa'yo, 4 na oras by land. Kaya kinakailangan kaming umalis ng pinaka-maximum siguro 11:30 ng umaga. Opo. Ayun, kaya iniksiyan ko na lang yung aking pananalita. Sabi ko po, ang pangalawang salawikain na aking may kakapit sa inyo ay ito pong sinasabi na good education can change anyone. Kung po pwede po sana, I will respectfully offer a simple amendment to it. Sabi ko ganyan. Good education changes or may change anyone, but not everyone. Ayan. Opo. Medyo nakukuha na nila na yung very warm yung dyan yung reception Kasi po kung titingnan niyo po at alam na po ninyo yung nangyayari sa amin sa House of Representatives. May mga kasama po ako na sa aking palagay nabigyan naman ng magagandang edukasyon. Oo nga po, nakapag-aral. Yun po ang aking palagay. They had good education. But I think they never learned from it.
Magaganda pong eskwela. Oho. Isipin po ninyo ka ako. Sinumbong ko na. Sabi ko, I came here before you. Oho. Medyo konting English. Not only to celebrate with you. Opo. Ayan, yung mga yan. Oh. I came to you not only to pay tribute to the good teachers of our nation, Kaya parang nakapula din kayo kong, ha? Oo. but I chose to come here to seek for your solace, for your guidance and counsel Oho. and inspiration. Dahil po sa nangyayari sa House of Representatives. Pero okay mag-alala, sabi ko. Yung pong mga itinuro ninyo, mananatili sa aming mga puso. Kami pong mga matatalino na inyong tinuruan. Mas marami po kami kaysa mga naturuan ninyong mapupuro lang mga ulo. Oo nga. Abay talagang nabuhay lahat ang ano eh. Alam nila ibig sabihin nung talumpati kayo ng ganun ko, nag-react sila eh. Paano tayo makakapag-invest kung yung pong Magna Carta po na para sa inyo na naisa batas pa po noong 1966? Oo. Isipin mo, 1966? Sabi nga ni Tito Mans dyan eh, 1966. 58 years ago, ngunit yung pong mga benepisyo sa inyo ay talaga pong hindi pa naibibigay hanggang ngayon. Isipin mo naman yun. So medyo natuwa naman yung mga guro dyan. Yeah. At sa huli, nagbisaya pa kayo. Talagang lalo nilang na-appreciate kong eh. Oo. Aba akalain mong, sabi ko, bago po ako aalis, ay meron akong ibubulong sa inyo. Yeah. Oo. Di ba? Gikan sa akong kasing-kasing, Yeah. gihigugma ko kamong tanan. Yan. Yan ang sinasabi ko, naluluha-luha si ano eh. Mahal ko si kayong Nelson, lahat. di ba? Yeah. Talaga naman. Mula sa aking puso. Oo. Kaya palakpakan yung mga taga-Caraga kong, ano ha? Ayan pala, pinakikita po namin sa telebisyon. Yan, kahit maglululundag, Opo. naiintindihan ko eh. Dahil sinasabi ko, nakaka-relate sa kanila eh. Pero iba yung mga naglululundag doon Oo. sa aming Appropriations Committee. Gigil na gigil. Ayan. Ay, nako. Anyway, Kong, at least, salamat tayo at mukhang sa bagay na yan, ay nakita kayo ng mukhaan ng ating mga kabayan sa malalayong lugar. Ano? Oo, at tumuloy na ako ng Iloilo. Pagkatapos, meron tayong meron tayong medical mission dyan eh. Okay. Iloilo. Opo. Meron tayo kasing isang mobile Ay, itong clinic. project ng Sagip po, Kong. Dala-dala yung ECG, dala-dala Opo. yung X-ray, merong ultrasound. Pagkatapos meron tayong konting mga gamot na pinamimigay. At yung mga kapartners naman natin sa Panay Island, pati yung mga barbero nila, dala-dala nila, pati yung nagmamanicure. Wala lang tuli ngayon kasi maulan dyan eh. Ganun pala. Pagka maulan daw, medyo wag muna yung mga tuli. Ganun ba? Bakit nung ako naman tumalon pa kami sa ilog? Summer kasi yun, Jen. Summer ba yun? Patatalunin ka sa ilog. Patatalino ka sa ilog kapag katapos eh. Iba yung ulan eh. Baka yung ulan ng ayaw yun ang nila. hindi pwede kasi tumalon ka sa ilog pala. Kasi malabo ang tubig pagka maulan eh. Di ba? Ganun pala yun. Ma-infect ka. Akala ko dati kung anong paliwanag doon eh. Ay, nako. Pagkatapos, tumuloy tayo ng Antique. Ganon din, medical mission din. At puntahan din natin yung pagkarami-raming miyembro ng cooperative dyan. Oo. Marami sila. Halos siguro sa tansya ko doon, hindi sila kukulangin sa 3,000 yung isang gymnasium na yun. Oo. Yung mga nasa-servisyoan naman ng medical mission, siguro nag-a-average ng 1,000 dyan. Maghapon yun eh. Oo. Maghapon. Anyway, Kong, ito ay pinag-usap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, Nung... maubusan kayo ng hopya. Di ba? yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit po Yung 5 komite. nabigla na lamang kami kinabukasan ay inalis na sa inyo yung mga committee ito? Kung kayo na nga po magkwento.
Sa akin palagay din, ito ay planado. Aha. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, eto, huwag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, Opo. 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Umiiral na tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, ang minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, Aha. hindi mo po pwede kanyang Mangibabaw yung mangibabaw yung tradisyon. Opo, opo. Eh sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa na batas kung ang Mga pag-uusapan umiiral na batas, opo. ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Opo. Huwag mong paglabanin yung dalawang konsepto o tatlong konsepto. So dapat Hanggat walang... maaari, hanggat maaari, ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon, ika nga. Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. O, sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yon kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Opo. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Opo. O, merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office of the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo, kasi Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh, meron naman siya kung period para sumagot sapagkat ang itinatadhanaan ng procedure ng COA eh binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation, gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay
ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yun, Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay na. Yun ang tinatanong ko, bakit kayo pa ang gusto magtanong, hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Kung ang COA nga naghihintay pa yun, ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng Notice of Disallowance po sa inyo. Yan, Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo, meron kaming power of the force. Sino man nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President. Yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng Notice of Disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga, ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? So yun pala. Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yon. Di ba? Last day eh. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. Nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended our hearing. Hindi naman nakadiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong tanong. Sabi ko, I may not have attended all the meetings. Tama. But I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? EPIRA. Hindi naman niya masagot. Ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pwede pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjectan ko yun. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami
sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Na murang-mura. Na murang-mura. Hydro yun eh. Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami. Sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Oh. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman kako, paano napunta naman sa committee ng good government? Committee ng good government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated. Kayo na nagsabi naka-hospital yan, na-intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator, ano mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun. Kausap siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba ka akong? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin, pwede po mag-phone pats. Kahit na ako wala ng boses Namamaos na kayo nung araw na yun. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopi. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Opo. Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga, Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon. Hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Pinuint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. Ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. Bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisadong Sila mo ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Makapangyarihan ang committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy
majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Oho. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata Kung yun. may bali ata sa pangyayaring ito. Ganun ba? Oho. O, halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yon? Hindi pwede. O nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. O ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi, Vice Chairman din ako eh. opo. O sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. Ha? So may dahilan pala lahat, bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. No, kami kasi kung nabigla. Hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglain kayo Pero ako, Opo. nakinikinita ko na. Nakinata. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointment. Commission on Appointments. Pati opo. doon, Oo. tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Eh baka napansin nila, ako lang yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman kayo, no? Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinideny ng mga house eh. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Oo nga, pinabubulaan O pa eh yan. bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Eh, bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech, Oo. nakita nila na mali talaga eh, no? Ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, aba, nilagyan nila ng manifestation, yung manifestation ng isa sa abogada, ano? Sa taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, ay hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo, motu proprio. Ay, ibig Motu sabihin, proprio power. Sarili niya yun. Walang ibang on its own. Oo, yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, Opo. it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Eh, nagmanifest nga yung isa. So, hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Ganun. Kasi, naalala ko, Jen, Opo. March 2021, this is the last Congress. Nagsalita ako by way of a privilege speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Yung pinagbibiling mga ICT packages, Information Communication Technology packages. Tatlong taon na audit ng COA. 2017,
2018-2019, Opo. nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Wow. Walang supporting documents. Ang dami kong sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact Opo. na inulan na ng notice of disallowance. Oo. Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang committee. Opo. Buong privilege speech. Dapat pala nag-manifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang, tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit, ano? Opo. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi. Ito kinukwento ko lang para Opo. malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Aha. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. Aha. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Audit Siyang mismo. buong taon Ng po COA. yan. Tama. Diniscuss natin sa programa yan ko. 3 taon. Opo. Hindi man lang Ni-repair. ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung pag tinignan mo sa rules committee, walang referral. Oo. Halimbawa, pumunta lang sa basic committee, o kaya sa good government, o kaya public accounts. Bahala na sila kung gano'n. Hindi ni-repair. Andun lang. Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Wala pa ng Wala time pa na siya yun nun eh. Oo, ng time na yun. Wala pa po Kasi siya. yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Oo. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Oo. Kayo na ang kayo na ang humusga. Naku. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon eh. ganun ba? Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko yung chairman doon, di ba? Baka hindi na ba siguro? Hindi, palagay ko hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kung nandun ako, Wala naman. baka sama na ako Baka natanggal natanggal din kayo doon. Oo, naalala mo ba, sabi ko. Oo. Ako bilang isa, ayaw ko yung People's Initiative. Aha. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly. Opo. Yung pinag-uusapan nating matagal dito. Yan, yung CONAS dapat. Oo. So, tinanggal ako sa Constitution Amendment. Oo. Iniipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break. Kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang natapat na pagkakatanggal sa sa mga komite na yun, Kong. Oo. Ayun. Hindi, naalala ko lang, curious lang ako, Kong. Halimbawa ba, na kapag ka ang pondo, ito Kong, halimbawa naman, kapag ka ang pondo ba ng pangalawang Pangulo ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin doon ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang. Ito po yung proposal ko. So hindi naman maapektuhan pala kung meron mo sa pananagutan. Kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, Oo. ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Yun. Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito introduction. Ayun. Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang paggasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Tapos na kasi yun eh. No? Tama. Kaya ako nalulungkot na may konting pagkainis. Mga abogado ito eh. Ba't di nila maintindihan? Yun na nga po. Kong. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least konti lang ang Oo. personalidad siguro mukhang doon, Kong. mas... Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Ayun na nga po. Ni-restore nila halimbawa. So, wala tayong problema ron. At least, Oo. nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Oo.
Pero Oo. mukhang malabo pa sa ano yan. Sa Pero sa Senate Kong, parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office Pwede of the Vice namang mangyari, President. kaya nga nagbabaycam sila, di ba? Ayun, oo. So halimbawa, sabi ng di nasa Senado na. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin kung ano yung kanyang, Oo. yung kanyang proposal. Binatag. Oo, 2 billion Di ngayon, plus. Opo. aangal yung sa baba. Hindi kayo papayag. Di ba, paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, wala. edi reenacted tayo. Pag hindi natin napapirma yan, Oo. ha? At pumitada yung January, at delikado tayo. Reenacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. O, di panalo rin ng Vice President. Yun na nga, yun ang punto Pero ang natin. ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya. Paano ka? Pinopropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Well, kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon nang nakalipas para lang Depende kung habulin. sino. Oo. Mukhang... Hindi nga, kaya nga. Bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Yun na nga po. Ngayon 2024, dahil magulo na, at saka mo ginagamit yung power Questionin of mo the na ngayon. force. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Pambabastos Kinakailangan ito. isa-isahin niya. Ayan. Sapagkat tayo ay may karapatang, ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Eh, nakakita ka bang pangatwiran na ganyan? Ano ba tinatanong mo? In 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung COA nga ang umahabol eh. O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa COA. Di ba? Kaya nga po kung tinanong ko yan, para bigyan na ng emphasis, kung halimbawa naman palang ma-approve ang budget na hinihingi, kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na Hindi na siya taon. makaiiwas Yun, doon. yun po Walang ang punto. makakaiwas Kahit sino. sa accountability. hahabulin pa rin siya. Hindi ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public office is a public trust. Tama po. Public officials and employees are accountable to the people at all times. Yes. O tama naman yun eh. Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng Chief Justice, opisina ng Vice President. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na i-submit. Opo. Meron kayong notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the force. Ano ba doon? Naku, ang mga comment. Alam mo, ang daming nanonood ngayon, ha? Hindi pang karaniwang dami ito, Jen. Oo. Ang lahat dito nagsasabing, Gong, ano pa bang ginagawa niyo dyan sa House? Ba't hindi pa kayo lumipat dun sa Senado? Hindi, pinakamabuti na, ganito na lang. May naisip lang ako. Pwede bang itanong natin sa ating mga kababayan, payag ba kayong tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta? Kala ko naman payag ba kayong umalis na si Kong Dante? Ba't ako aalis may renta pa ako hanggang 2025? Di ba? Ang aking rental doon sa bahay hanggang June 30, 2025. Tama. Bakit naman ako aalis, di ba? Pagkatapos ng At rental, saka meron pa akong tungkulin eh. Yun Totoo nga. naman po. Tama na. Ngayon, pagkatapos nun, yung pananagutan ko ay tapos na. Yan, oo. Pwede na ako lumipat ng bahay. Yan. Ano na ang usapan? Oo. Ay, di tanungin natin ang tao bayan, siguro ko. Baka naman kasi tayo lang ang nagsasabi nito. Oo. Eh, baka Hindi, naman. baka mamaya nagkukunwari ka lang, nakunwari ka mo, ang dami nagtatanong niya. Hindi, ipaano natin. Patibayan na natin. Ano ha? Kayo ho ba ang aming tatanungin? Mga kababayan, sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Ano ha? Kayo ho ba? Sang-ayon ba kayo na tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta sa nalalapit na eleksyon? Labas na mga basher. Yung mga basher dyan, kailangan din namin kayo. Kasi baka mamaya isang buhos lang, Importante. May mga basher pa rin. Di ba, binayaran ako 1,000 basher. Mas maganda yan. Kung umupasensya na pala kaya, umupa po ako ng mga 1,000 basher ngayon, ha? Baka isa dyan. Malaki-laki din po ang binayad ko sa kanila. Kaya, sige po, parang nang sa ganun, maganda tayong talakayan. Kung ang sagot niyo po, opo, sang-ayon ako, letter A. Kung ang sagot niyo naman, hindi ako sang-ayon, letter B. Ang
Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline 0953-562-5088, 0960-447-6535, landline 878-474-50. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa amin po social media pages. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kami live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami, Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, BCEC 1062. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan! This Sunday on Cine Throwback. We got a low pressure read on the pipeline. We are a 4-man saturation dive team. You know there's a storm in the way. We came here to do a job. Get sorted out. Ang karapatang mag-set aside at Opo. hindi natin sineset aside yung tradisyon na yan. So malinaw na ngayon walang nag-object. Opo. Yan ang pansinin mo. Kasi dapat merong nag-object doon. Oho. Kasi nag-rule siya, di ba? Tama po. O walang nag-object, di sana ano na yun, dapat pinatupad niya na mananatili ang ating tradisyon. May galang yung... Oo. Ngayon, merong... Edi, Nag-break kayo ko, di ba naalala ko, parang bigla hindi, kayo sabi ko, if that is the answer, Oo. may I now move to terminate the consideration of the budget of the Vice President. May nag-object. Ayun. So, okay naman yun. Kaya lang, okay, division of the House, sabi niya. Opo. Yung Magkaroon lahat botohan. ng bumoto against my motion, out of order dapat lahat yun. Aha, kasi may, Dapat yun ang... Dapat nag-rule siya. Yan ang rule ng chairman. Opo. Oo. may ruling na eh, no? I am sorry, sabi niya, all of you who voted against the motion of Congressman Marcoleta, you are all out of order because I have already ruled Aha. that the tradition will prevail. Ibig sabihin, dapat yung motion ko, pinatuloy nila. Yun ang naghari. No, kamukha nung ginawa ni Congressman Sandro, Oho. di ba? Sabi niya, on account of the long standing tradition of extending courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget, blah, blah, blah. Opo. Objection, sabi niya. Oh, nag-ano nga yan. May nag-object pa naman miyembro ng Makabayan Black noong time na Oo, yun. Opo. nag-object. Oh. Opo. Pero na-outvote sila. Ayun. Kasi pinanagutan nila yung tradition. Dapat ganun din ang nangyari. Oho. Eh, hindi eh. Oh, you are outvoted, sabi niya. So, kanong nire-raise ko, Madam Chair, sabi ko, what happened is inconsistent with your directive. Oh, there was a division of the House, sabi niya ganun, and your motion was outvoted. So you are out of order. Kanya, ako bang out of Kayo pa order? yun, oo. Samantalang ako nagtanong, kung may karapatan siyang isin, sabi niya, wala. Sineset aside na bataan? Hindi. Eh, ba't ako na out of order? Oh. Oo nga, no? Ito ngayon ang pag-isipan Oo. ng mga kasama ko. Oho. Napakasimple. Kaya nga sabi ko, ano ba itong mga taong ito? Oho. Pero, oo nga, no, ba't nga parang hindi, parang nagkamali at parang baliktad data ko, di ba? Baliktad nga ang Baliktad nangyari. Kaya nga hindi na consistent. Ang 2023, ulitin natin, ano? Opo, oo. 2023 budget, tumayo. Actually, hindi tumayo. Nagsalita si Congressman Sandro Marcos. Sabi niya, Madam Chair, on account of the long-standing tradition of giving courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the consideration of the budget of the office of the Vice President. Oho. Objection, sabi ng mga makabayan. Opo, nag-object. There's a motion and there is an objection. Let us divide the House. Oh. Yan. Those are in favor of... those who are not in favor of terminating... Taas, tatlo. Oho. Franz Castro, kilala mo na sila eh. Sila yung tatlo, Oh, those who are against, those who are in favor of the motion of the Honorable Sandro Marcos, de gano na, ano? Okay, so,
Okay, so the ayes have it. Yan, ganyan. Halimbawa, gano'n. No? Opo. Those affirmative, the affirmative votes sa ganyan-ganyan. Oh. Nagma-motion pa si Castro. Oho. I object, wala na kanya, na-terminate na. Oh, can you just accept my manifestation So, manifestation. and Opo. so that my objection be recorded? You cannot do that, sabi niya, because it's already terminated. Ayun. Yun ang rules ng chairman. Yun ang yung ruling. Bakit ngayon iba yung ruling? How can you have two inconsistent rulings for one office and for the same committee? Oho. Oo nga ho, no? Oh, sabi niya, tanggalin si Marcoleta. Parang, Di ba? yun nga ang nangyari pala, no? Oh, pagkatapos pag hindi na nila kayang sagutin ang sinasabi mo, meron tatayo sa tabi mo, salita ng salita eh. Oho. Unang-una, hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko, maski siya, hindi niya naintindihan ang sinasabi niya eh. Out of exasperation. Nakuha, Kinuha niya yung hopya kasi- kinakain ko hopya, wala na palang laman. Laman. O di naitapong ko tuloy. Pero kung may laman niya, malamang di naman kayo nagalit sa ng pagkakataon na yung Kong, no? Kasi gutom ako eh. Oo. Hindi, tsaka tama. Nakakaubos talaga ng energy dyan yung ganyan. Kasi unang-una, tumatakbo isip mo. Tapos Oo. nagsasalita ka pa. Yan ang nangyari. So, halimbawa, kayo, mapapansin ninyo, yung inconsistency Oo nga. nung aming pinaggagawa. Isipin mo, parehong committee, parehong budget, at parehong igagalang daw ang tradisyon. Pero ibang naging resulta. Paano ka matatahimik niyan? So sapagkat kayo Kong ay natanggalan na ng komite, pero makatanong na, so ano nang magiging partisipasyon nyo ngayon sa mga Kongreso, maiinit na pagdinig Sa dyan mga sa... susunod, no? Kasi nananatiling congressman pa rin po naman kayo, di ba? Nakapagsalita naman ako. Oho. Pwede pa? Maliban na lang kung halimbawa, Itali ka. tawagin nila yung aming sergeant at arms. Pag dumating ka niya sa plenary, ano kanya? Itali. Huwag ninyong huwag niyong paanuhin, huwag niyong paupuin dyan. Oho. Kailan po ba ang resume nyo? Kasi tarang 3 linggo na naman kayo magbe-break, di ba? Ilang araw November lang. 4. So November 4, balik na. Ang na-expect natin by November 4, tapos na yung budget hearing. Wala na, nandun na si Senado sigurado yun. Ayun. Sa Senado naman yung buong November eh. Opo. Kaya nga, halimbawa, binigay ng Senado, balik natin, sabi halimbawa. Oo. Halimbawa lang naman ito. O di magkakaroon ng BICAM ngayon. Oho. O di gano'n na, ano. Balik natin, Maninindigan yung Kamara doon. Hindi, gusto namin 733 million lang eh. Sabi ng Senado, hindi, ituloy na natin yung 2 billion na hinihingi niya. So paano ho magkakaroon ng compromise ito, Kong? o bahala nga, tinitingnan kayo ng mga tao kung sino yung mananaig sa inyo. Oho. Di ba? Mananaig dapat yung katwiran. Opo. Well, Yung walang katwiran, yung naglululundag eh. Gusto niya, magtatanong na sila. Teka muna, bakit kayo magtatanong? opo. Sasagot pa nga lang ang Vice President sa COA. Oo. Ang totoo niyan, hindi lamang yung notice of disallowance eh. Meron na rin mga private citizens na pumunta sa Korte Suprema, kinu-question nga yung pagkakagamit daw ng confidential fund. Kaya sumagot na nga yung Office of the President. Oho. Pinasagot din siya ng Office of Korte. Vice Yun ang President, proseso eh. Opo. So accountable talaga kahit sino, kahit Vice President ka. Di sana sinabi ng Korte Suprema. Mr. Private Petitioner, I am returning your petition because you cannot do this. Okay. Because of the long-standing tradition, you cannot question. You cannot question the manner by which the funds have been utilized. Hindi pwede yun eh. Sabi ng Korte Suprema, okay, Madam Vice President, there is a petition asking you to answer this blah, 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 blah. We're giving you 10 days, ano naman yun, or 15 days within which to file your reply. Ayan. So, ganun ang proseso May eh. proseso. Accountable ka. O may nagdemanda kayo, o sasagutin mo yun. Accountable ka. COA ay nahabol ka. Magpaliwanag ka.
So dito Kong, maliwanag, ano? So dapat nating maunawaan. Kasi baka akala nila kaya nyo ipinagtatanggol na yung punto, mawala yung kanya accountability. Hindi ho ganun, Kong. Yun nga yung pinipilit nitong mga ibang kasama ko na abogado pa naman. Dahil minimislead nila yung tao. Ako ba, sinabi ko ba sa kanila, hindi nyo pwedeng usigin sa kanyang pagkakagamit ng fund kasi may tradisyon. Hindi yun. Hindi Walang ko sinasabi ganun, yun. opo. Ang sinasabi ko doon sa paglalatag lang Ng pondo. nung kanyang pondo, kaya ang tawag natin budget briefing eh. Opo. Hindi budget investigation. Naipagkamali na naman nila yung investigation at saka briefing. Kasi parang may lumalabas niya. Hindi, ayaw siguro ni Kong kasi ayaw niyang papanagutin yung pangalawang pangulo kung meron mang kasalanan. Wala akong ganong usapan, Kong. Di ba? Wala, iba nga yung mag-a-account eh. Ibang opisina yung hahabulin ka talaga niyan. Opo. Kay Korte hahabulin ka. Mukha anong ginawa nila? Nagpetisyon sa Korte Suprema. Nagpapaliwanag ang Vice President. Opo. Oh, meron bang sinabi ba niya, hindi niyo pwedeng musigin? Vice President, hindi. Opo. Hindi pwede yun. Saka dapat- yung tradisyon na pinadadaan lang natin, pag nailatag niya sa harapan natin, dahil tayo'y co-equal branch, Opo. executive sila, legislative tayo, At saka dapat malinaw na ang kine-question yung dating pondo, nagamit na. Oo. Ang inilalatag, bagong pondo. 2020. So dapat dito kayo magtanong, di ba? hindi nga ganun Di ba? eh. Ganon. Ngayon, dahil siguro medyo may pagka nainis na rin ang vice. Yun ang nakita ko eh. Sabi niya, so insofar as the 2025 budget is concerned, Yun nga. I forgo my opportunity to defend this 2025 budget by way of question and answer, and instead I leave it to the decision of the House of Representatives on what to do to this proposed budget as presented. Tagalogin mo nga yun. Naku, mahaba-haba ko. Nakakalimutan ko yung iba. Jen, Tagalogin. Para kasi nakikinig ang ano natin. Aha. Sige po. Balikan natin, Kong. Ang sabi niya, Oo. hindi ko na po gagamitin ang oportunidad ko na idepensa pa itong budget ng aking opisina para sa isang taon Oo. at ipinauubaya ko na lamang po sa inyong lahat ang pagdidesisyon kung ano po ang gagawin ninyo dito. Ayan. Oh. Eh di, malinaw na. Magagalit ka pa ba ron? Malinaw na dapat. Oo. Wala ka namang... Nako. Ay, nako. Anyway, Kong, basa lang kami ng mga reaksyon na may kinalaman sa ating Vox Populi ngayon. Pero basahin ko muna yung tanong, ha? Kasi baka may mga late tuners, hindi Ayan. na alam kung ano yung itinatanong natin, ha? Kayong maabot na halos 5,000 na yung nanonood sa atin. Nelson. Napakadami. Oo. Sang-ayon ba kayong tumakbo sa pagkasenador sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta?